Inaasahang sentro sa ekonomiya ang isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Gwangju, South Korea. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Inaasahang magiging produktibo ang pakikiisa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea ngayong linggo. Dadaluhan ito ng 21 APEC members na siyang kukuning pagkakataon ng Pangulo para isulong ang interes ng Pilipinas, lalo na sa usaping pang-ekonomiya. The President's participation is centered on advancing the Philippines' economic interests, forging deeper ties with APEC members, and reaffirming our commitment to APEC's vision of a more open, prosperous, and dynamic Asia-Pacific in a rapidly transforming regional landscape. Sabi ng Foreign Affairs Department, 4 na outcome document ang maisasapinal sa 2 sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting. Kabilang na riyan ang Leaders Declaration, gayon din ang 3 statement na sisentro sa artificial intelligence, demographic change at cultural creative industries. These topics reflect the priorities set by Korea as this year's APEC host and tackle trends that impact economic growth across the region. Bukod sa pagpupulong ng mga lider, dadalo rin ang Pangulo sa Leaders Dialogue kasama ang APEC Business Advisory Council o ABAC. Inaasahan ding magbibigay ng talumpati ang Pangulo sa APEC CEO Summit, isang pagtitipon ng mga kinatawan mula sa mga kasaping bansa ng APEC at mga nangungunang negosyante upang talakayin ang mahalagang usaping pang-ekonomiya sa rehiyon. The meeting actually brings together business leaders and industry decision makers and innovators from the APEC member economies. And ang expected na i-discuss ng ating Pangulo is highlighting new technologies and economic integration. Hindi na idindetalye pa ng DFA ang 2 bilateral meeting ng Pangulo na sa ngayon ay pinaplansya pa. Kasama rin sa schedule ng Pangulo ang pagbisita sa Filipino community sa Busan na karamihan ay nagtatrabaho sa manufacturing, agrikultura at fishing industry. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.